ganito na ngayon. Sige lang. Ma'am, wala tayong Ano po? incontinence pad. Ay, meron ako dyan, sir. Sa table. Nasa table. Hindi pa tayo nag-i-start, huwag lang mga mag-video. Inaayos ko lang. So, pag sinabing unoccupied bed, from the word UN, okay? Ibig sabihin walang pasyente. Ah, so, ibig sabihin walang pasyente. Okay? Last Friday po, at saka last Saturday, kami ni Ma'am Bain is kumuha din kasi kami ng NC2 ng caregiving. Okay? Kung ano po yung dinedemo namin dito, yun din naman yung pinadedemo ng tiga-TESDA. Okay? Yun na yun. Kaya lang, sa kanila, simultaneously. So sa isang room, may nagbe-bed making, yung gagawin natin, tapos yung katabi mo nagsi-CPR, tapos dito sa kaliwa mo is mayroong nag-infant care, kasi isang room lang po yun. Okay, kaya medyo distractive kasi yung iba nagka-count 1, 2, 3, 4, 5. So ikaw, nagbe-bed making ka. Kaya dapat alam nyo pong i-apply yung mga skills na tinuturo namin simultaneously. Kasi dito, isa-isa naming tinuturo. Okay? Yung application na lang po yung naiiba kapag nasa TESDA assessment kayo. Okay? Kasi sa TESDA, kuminsan, sa infant care po kasi dito, for example, ang infant care natin is 4 na task yan. Bathing, formula feed, preparations, magtitimpla kayo ng gatas, at saka feeding, papakain kayo ng bata, at saka sterilizations. During TESDA, depende sa availability. Pwedeng mauna yung sterilization. Okay? Halimbawa, si ma'am sa sterilization, tapos ikaw ang gumagawa dun sa formula feeding, formula titimpla ng gatas, pwedeng ikaw is nagpapakain na, pwedeng isa nagpapaligo pa lang ng infant. Okay? Hindi po sequence. Okay? And sa realidad naman po talaga, hindi all the time na kada nagpapakain ka is magpapaligo ka ng infant. Diba? Kaya lang dito, ang turo kasi namin, sequence na lang. Okay? For example, ang inuuna natin is bathing, papaligo tayo ng infant. Pangalawa, magtitimpla tayo ng gatas, tapos magpapakain, at saka lilinisin natin yung ginamit natin ng mga bottles. Okay? Pero sa actual po na TESDA, rumble. Depende sa availability ng area. Kasi nga gaya nga na sinabi namin sa isang area yan, nakalapag lahat ng mga skills. Okay? By numbers lang yan. So, per assessor, 7 na student ang magpapa-assess. So, pwedeng si number 1 gumagawa ng CPR, si number 2 gumagawa ng unoccupied bed. So, depende. Basta alam nyo lang yung applications. Again, lagi ko po namin inuulit, no single standard procedure when it comes po sa healthcare. Walang isang tamang mali. Hindi pwedeng sabihin ng ibang center na sila lang ang tama. Hindi rin natin pwedeng sabihin na tayo lang ang tama. Okay? Yung skills po, it is an applications of an art. Okay? As long na hindi nako-compromise po yung 5 principles, lahat po ng gagawin natin, tama. Kaya do not compare. Okay? Kasi marami nagko-compare bakit dun sa HACCP ganito ang tama? Tama naman din po yung procedure nila. Kaya lang, depende po sa standard na kanilang susundin. Gaya sa atin is TESDA standard, kaya kailangan yung TESDA po ang susundin natin. Naintindihan? Kasi halimbawa, sino nagtatrabaho dito sa hospital? Anong hospital ka, ma'am? O sa King Fahad? University. Magkasama pa yata tayo. Dito sa Akrabia? Okay. So halimbawa sa King Fahad University, ito ang way ng kanilang pagbe-bed making. Hindi mo yun pwedeng i-apply sa TESDA. Okay, sasabihin lang ng TESDA nun, o sige, sa King Fahad ka humingi ng NC2, which is imposible. Kasi ang TESDA lang naman talaga ang i-issue ng official na NC2 sa atin. Okay? Kaya huwag kayong kung medyo naka-video na kasi kung medyo outdated na yung procedure na ituturo natin from TESDA, kasi yun po ang kailangan nila. Naintindihan?
Okay? Ngayon, kaya ang ginagawa po natin dito sa sa HOTC, ini-incorporate po natin yung DESDA at the same time yung mga present procedure. Okay? Pero again, yung procedure po ng DESDA, yun po yung susundin natin. Naintindihan? Kasi sila po yung government entity na nag-i-issue ng ating certificate. Naintindihan? O sino pa yung nagtatrabaho sa ibang hospital? Anong hospital ka? Mawasat. Oh, yan, muwasat. So, di ba? Maaaring iba yung procedure na makikita nating tinuturo dito. So, again, kalimutan nyo muna kung ano yung procedure na natutunan natin sa muwasat. Ha? Naintindihan? Okay, sige po. Sige, ang procedure pong gagawin natin ngayon is an occupied bed. So first, ito po is considered soiled linens. Sabihin, ginamit na ng pasyente. Okay? Sige, start. Ito na lang ako na pumunta. So, door. So, you have to knock the door. Tapos during skills, sa bintana kumatok. Hello, good morning po. My name is Bernard Carbio. Ako po ang inyong caregiver. Again, since walang pasyente, still you have to knock. Okay? Pero kung wala kayong nakikitang tao sa loob, okay? Do not introduce na. Para ka namang tanga kapag introduce mo yung sarili mo. Pero again, di ba may mga unoccupied bed na yung mga relatives nandun. So again, doon ka pa rin. So you have to introduce yourself. Okay? Kung nandiyan po yung pasyente, you have to identify po properly yung pasyente. So paano ang pag-identify ng pasyente? So you have to ask the full name, then immediately you have to check the ID band. Kung tama ba yung sinabing pangalan against dun sa ID band. Okay? Pero kung wala, kung relatives lang, okay? Inform nyo lang sila sa pangalan mo at saka kung ano yung gagawin mong procedure. Okay? Baka magnanakaw ka na pala, hindi nila alam. Okay? So magpapalit lang po ako ng mga linens ng inyong father. Okay? So, considered soil, so you have to do your hand hygiene. So, nag-demo na ako sa inyo ng hand washing at saka hand rub, di ba? Sige, sabayan nyo ako. So, you have to remove all the jewelries, di ba? Yes, sir. O, di ba hanggang ganyan lang sa WHO, pero dinadagdag natin si risk kasi yun po ang standard ng DESDA. Okay? So, you have to wear gloves po. Bakit? Okay? Yeah, to avoid contaminations. Kasi ito po, marumi ng linens. Gamit na yan ng pasyente kanina. So, pwede kang mahawa. Okay? Kaya you have to protect yourself. Okay? So, you have to wear gloves. Then, syempre, i-check nyo po kung nakalock yung mga wheels. Yan, okay? So, para lang makita ng lahat kung paano yung... Okay, sige. So, ito po, naka-unlock yan. Pag nakadikit pong ganyan, ibig sabihin naka-unlock. Okay? So, pwede mong galawin yan, kahit na yan. Pero kapag ilalock mo, ipo-push down mo lang yung malaking pad. Okay? So, same with other wheels. So, yan. Since nakadikit siya, naka-unlock yan. So, kailangan mo siyang i-lock. Okay? Ganyan po ang itsura ng naka-lock na wheel. Ha? So, apat po yan. So, i-check nyo lahat. During skills final assessment, may mga times po na ina-unlock namin yan. May mga times naman na pinapabayaan lang namin na nakalock na. Okay, tinitingnan namin kung talagang alam nyo i-recognize kung nakalock pa o hindi. Okay, pag nakalock na, nakita nyo nang magkahiwalay na ganyan, wala na kayong gagawin. So, tingnan nyo lang, i-check nyo lang. Pero yung iba kasi, nasanay sila na dapat may patulugin. Hindi po ganun, ha? Kung nakita nyo na nakalock, hindi nyo na dapat gagalaw. Okay? Kaya yung iba, instead na tama na yung ginagawa nila, namamali pa. Kasi gusto nila yung may tumutunog na unlock tuloy nila ng di oras.
Okay? So then you have to look po yung iyong working height. Ang working height natin at this hip level. Okay? Since medyo matangkad po ako, so dapat mas mataas ng konti yung bed. Okay? So, andito naman po yung instruction paano gamitin yung bed. So, yan. Itataas ko lang ng konti, depende sa aking working height. So, at least hip, ha? Okay. So, then you have to loose po yung ating mga linens. Habang nilulus po natin yung mga linens, titingnan na po natin kung may mga naiwan ba siyang mga valuables. Okay? Baka may naiwan siyang dollars. Okay? Mga alahas. So pag may nakita kayong dollars, punta agad sa remittance center, padala na sa Philippines. Okay? So again, you have to go back po dun sa protocol ng inyong agency or ng hospital kung paano po yung mga lost and found nila. So usually naman, standard naman yung sa karamihan, nilalagay po yan sa ziplock. Tapos nilalagyan po ng date and time kung saan natagpuan, kung anong room, tapos kung sino yung dating pasyente na naka-occupy doon. Then you have to surrender po sa immediate supervisor nyo, which is head nurse nyo is ang mga immediate supervisor nyo po is mga nurses. Okay, isurrender nyo lang po sa nurses station. Okay? So yan. Then since ito po yung pinaka-cleanest part ng ating mga linens, ilagay lang po natin, i-alclis na lang po natin yung ating pillow kasi gagamitin pa natin itong pillow neto. Okay? Then, lahat po ng mga disposables. Okay? Ito lang naman po ang ating disposable dito. So, kung nakapapansin nyo, inward po siyang pinafold. Kasi ang cleanest part po ng ating mga linens is yung ilalim. Okay? Yung ibabaw po, yun po yung dirtiest. Kasi dun po nag-touch si pasyente. Then, ito po, again, ganito lang. Ito kasi nire-reuse ito. Di ba ano tawag dito? Rubber sheet. Okay? Pwede mo ilagay dito yan, ha? Kasi ini-sterilize lang din po yan. Then, lahat po ng mga linens, lalagay natin sa hamper. So, inward, kasi kino-contain natin yung mga microorganisms na meron dun sa top ng ating mga linens. Okay? Then, i-roll in lang. Then, ilagay na po sa ating hamper. Okay? So, then, this time, we have to clean po yung ating bed frame at saka yung mattress. Okay? So, you have to change your gloves. Again, kung paano tayo nag-remove ng gloves dun sa PPE, yun po ang standard na ating pag-remove. Okay, then you have to do your hand hygiene. So pag nag-hand hygiene po kayo, okay, kung may pasyente kayo, be sure of na malayo kayo sa pasyente. Tapos kung mag-ungloves po kayo, dapat malapit na kayo sa bin. Okay? Hindi yung nandito ka pa lang, tinatanggal mo na yung gloves. Tapos saka mo i-deliver dito. Lapit kayo sa bin. Okay? Then, saan ba ako? So, dapat kumpleto ha, hindi pwedeng shortcut. Then, wear another set of gloves. Siyempre, yung gloves nyo po, depende sa size nyo. Depende po kung saan kayo may allergy, kung saan kayo komportable. Kasi may different types of gloves. Okay? Ako naman kahit anong gloves. Kaya lang mas komportable po ako sa ito. Okay? This time, magki-clean naman po tayo ng ating bed frame at saka mattress. So, lagi nyo lang tandaan guys, farthest to nearest, top to bottom. Okay? So, linisin muna natin tong frame. Top. Okay, doon ako nag-start kasi yun yung farthest ko.
Then, pababa. Okay, hanggang sa malinis mo yung baba. Then, kuha ka ulit. Kung sa tingin mo kailangan pang i-wipes, i-wipes mo lang. So, walang certain numbers po ng wipes ang gagamitin natin. Depende sa dumi ng ating nililinis. Okay? Hanggang sa malinis na po natin yan. Okay? Same din po dito sa ating mga frame. Okay? So, for example, doon. Okay? Kung hindi niyo po kayang abutin ito, pwede kayong pumunta sa kabilang side. Okay? Then, yung mga trays niya. Okay? Hanggang sa malinis niyo po yan. Kuha pa ulit tayo. Then, dito naman. Okay? So, nearest to you. So, hanggang sa malinis natin yan. Then, same lang yung procedure ng footboard dun sa headboard. Okay? Farthest, top, hanggang sa bottom. Then, nearest to you. Okay? Then, punta na po tayo sa mattress. Okay? So, there are 3 steps po na pwede nyo gawin kapag maglilinis tayo ng mattress. Okay? So, farthest to nearest pa din, top to bottom. Okay? Then, yung kabilang malinis naman, top to bottom, nearest, farthest to nearest. Okay? Hanggang sa malinis mo yung nearest to you. Or kung nahihirapan ka naman po na abutin yung kabilang edge, pwede ka mag-start sa gitna. Okay? Okay? Then, punta ka dun sa kabila para linisin yung other half. Naintindihan? Okay? Or, yung ika-3 steps, pwede rin po yung farthest to nearest, half lang. Okay? Farthest to nearest, half lang. Okay? So, kuha ka ulit. Kuha. Kuha. So, pag natapos mo to, punta ka dito. Okay? So, kuha ka ulit ng bagong set. Farthest to nearest, top to bottom. Tapon, farthest to nearest, top to bottom. Okay? Naintindihan? Okay. Sige. Yung pong 3 na yan na ginawa ko, isa lang yung gagawin nyo doon. Depende kung saan kayo komportable. Okay? Sige. Okay? Ngayon, na-clean na po natin yung ating bed saka mga frame. This time, po-fold na tayo ng mga linens. Okay? So, basta tandaan nyo lang, bago kayo magsuot ng gloves, do your hand hygiene muna. Pag nag-remove na kayo ng gloves, again, do your hand hygiene. That is standard. Okay? Hinihinga na. Okay, paano kung medyo basa pa? Continue lang. Okay, continue lang, same. Ulitin lang natin yung process na ginawa natin. Okay? Okay, this time, hindi na ako magsusuot ng gloves. Okay? Kasi considered clean na lahat. So ito, considered clean na this time. Okay? Kasi magpo-fold na tayo. Again, kailan ako magsusuot ng gloves pag nagpo-fold ako ng clean linens? O, clean na to ha. Kalimutan na natin yung madumi kanina. Malinis na to, galing na sa laundry. Kailan ako magsusuot ng gloves? Kung magtutupi lang ako ng linens. Ha? Oh, no need? When you are folding the... Oh, malinis na to. Sabi ko, hindi na ako mag-gloves. Pero may times ba na kailangan ko mag-gloves? Yes. Kailan? Kung may mga sugat. Yes, very good. Okay? Kung ikaw mismo na caregiver is may cut wounds ka o yung integrity ng skin mo hindi maganda, pwedeng may mga allergy ka, etc. or may other skin diseases. So you have to wear gloves. Okay? Or depende yan sa protocol ng inyong hospital.
Okay? May mga hospital po na kahit clean ang hinahawakan mo, you have to wear gloves. Okay? Pero that is universal standard po. Basta clean to clean, kahit hindi ka, tapos walang contact precautions, pwede kang walang gloves. Okay? Ano ba yung mga contact precautions? O halimbawa, yung pasyente nyo may sakit. Okay? Na contact precautions. Okay? For example, meron siyang herpes. Okay? Ano pa? O maglilinis ka ng kanyang sugat, mag-change ka ng kanyang sugat. Okay? Kahit na intact yung skin mo, you have to wear gloves. Okay? Yun po yung mga contact precautions. Okay, pakilala ko sa inyo yung mga linens. Ano pong tawag dito? Blanket. Pillowcase. Again, sa TESDA po, wala silang certain colors. Okay? So, pero sa atin, ang ginagawa po natin, para hindi kayo malito, pag colored, any colored na linens po, that is bottom sheet. Tandaan niyo po yung bottom sheet. Meron kasi tayong brown na saka violet, lavender, no? Saka blue. Okay, saka white. So ito pong white, yung maliit, that is draw sheet. Then ito pong malaki na ka-size ng ating bottom sheet, top sheet. Okay? So yan. So tandaan niyo lang po, pag single folding ang narinig nyo, pag single, ibig sabihin single person. Mag-isa ka lang na nagpo-fold. Okay? So kapag single ka lang, ang ano po natin sa pagpo-fold is right to right. Okay? Pag sinabing right to right, tandaan nyo yan, may dalawa lang naman yan. Right to right at saka wrong to wrong. Okay? Pag right to right, check nyo lang po yung right part or yung soft part ng ating mga linens, yun po yung right part. Okay? Gaya nito, yung tahi niya nasa likod, ito yung wrong part. O, yan yung away. So pag sinabing right to right, ang magkikiss yung dalawang right. Okay? So, yan. Okay? Then, lengthwise. So, hatiin nyo into lengthwise. Then, right to right. Then, kukunin natin yung center fold, ito, so bago natin makuha yan, hatiin nyo into 4. Parang nung nag-aaral tayo, di ba, pag sinabing 1/4 sheet of paper, yung whole sheet, di ba, hinahati natin into 4. Yung gitna nun, yun po yung center fold. Ito yun, ha? Pag na-recognize nyo na po yung center fold, huwag nyo nang iiwan. Okay? Sabi nga, iwan nyo na yung jowa nyo, huwag lang si center fold kung gusto nyo pumasa sa hot seat. Okay, ito yan ha. So, i-fold pa natin, dapat malapit siya sa'yo. Okay, so ito yung aking center fold, malapit siya sa akin. Then, itutupi ko ulit, andito yon, malapit siya sa akin. Okay, possessive na jowa. Ayaw humiwalay sa jowa. Okay, then, tapos na tayo, magpo-form tayo ng S. So again, ito yung aking center fold ha. Hindi ko iniiwan. So, kapag pinlat mo siya, dapat nasa top siya. Okay? Fold lang natin para meron tayong base mamaya. Okay muna natin dyan. Then next, ano to? Top sheet. Pag sinabing top sheet naman, kapag single folding, ito lang yung wrong. Okay? Kaya wrong to wrong, hanapin natin yung wrong to wrong niya. Okay, ito yung tahe. Nakikita yung tahe. Lengthwise din to. Okay? So sila naman yung magkikiss. Okay? Mahirap pa? Nakakalito? Okay? So again, same lang din. Kunin natin sa center fold. Hatiin natin into 4 or 1/4 ng ating whole sheet. Ito yan, di ba? Kunin na natin yan. Huwag na natin iiwan. Okay? So ito yan. So pag itutupi, dapat malapit siya sa akin. Pag itutupi, malapit siya sa akin. Ito yan, ha? Then S.
Lagay lang natin dyan mamaya, i-arrange natin yun. O ito, yung maliit na puti. Draw sheet. Okay? So ito naman, right to right. Ha? Kasi ang wrong to wrong lang itong top sheet. Okay? Then syempre, hindi to lengthwise, crosswise. Okay? Crosswise. Nakuha ko na yung center fold. Itupi ko lang ng malapit sa akin. Isang patupi lang kasi maliit lang naman to. Then, ano tong color? Bottom sheet. Right to right or wrong to wrong? Right to right. Right to right. Kasi ang sabi ko, Top sheet. ang top sheet lang ang wrong to wrong. Tapos lahat sila lengthwise except draw sheet. Ang draw sheet lang si crosswise. Mamaya, kung sino yung makikita natin kung sino si top, kung sino si bottom. Amin, meron na. May kulang daw, sir. Ano? Si Versa daw nasa. Versa, mamaya meron din. Ano? Diyan kayo magagaling ano? Okay, again, same lang din. Kunin natin si, ano? Center. Oh, ha? Hindi center point. Lovers and then na. Center point. Ano ba sa? Then hold lang natin. Malapit sa iyo si center fold. Yes. Okay. Then ito namang pillowcase po, dapat baliktad lang, ha? Yan. Okay, tapos wala pong certain na ano to sa pagpo-fold, depende kung gaano kalalaki yung mga linas natin. Siguro pwedeng kahit 4 lang. Okay? Basta nakabaliktad dapat. Okay? Sige, i-arrange na natin, depende sa usage or yung una nating ipa-flat. So yan. Then, bottom sheet. Yan, sir. Ay, sorry. Ano muna? Blanket. Okay? Blanket kasi yan ang muna natin i-kukunin. Then, rubber sheet. Okay? May mga hospital po na they cannot use rubber sheet. Okay? So mamaya i-discuss ko sa inyo yan. Okay? So, teka. Incontinence pad pa. Kunin ko na lang to ha, hindi naman ano. Sayang. Di ba stewardship? Pero again, sa totoong buhay ha, bawal yon. Okay. So again, wala namang certain folding ito. Depende kung sa packaging. Okay? Yan. Okay? So isa-isahin muna natin. So blanket, then hindi draw sheet. Ito, top sheet. Okay. Tapos incontinence pad kasi meron tayo nito. Then draw sheet. Ano ba yun na? Tama. Ay hindi, dito po na. Yan, okay? Nalito ako kasi ngayon lang tayo mag-ano. Kasi sa TESDA, gumagamit sila ng draw sheet. Ng rubber sheet. Okay? Kaya kailangan natin i-incorporate. Okay, so ito po yung ating sets of linen. Okay? So syempre, ilalagay po natin yan sa table. Okay? So yan po ang itsura niya. So dapat clean table. So since nalinis na po natin to kanina, okay? This time, magpo-proceed na po tayo sa unoccupied bed making. Okay? So unoccupied bed making, yan.
So, we have to use po yung ating, ano to? Bottom sheet. So, ito po yung, ano niya to, mark. Okay? So, dapat center. Okay? At least center po ng ating mattress. Then, kunin mo lang yung edge ng ating mattress sa bottom part. Okay? At saka yung edge ng ating linens. Okay? So, lahat ng excess na linens, itatak natin dun sa head part. Okay? Then, you have to apply po yung iyong good body mechanics. Okay? There are two types po kung paano mag-facilitate ng body mechanics. Pwedeng 1 foot apart. Then, bend nyo yung knee. Okay? Hanggat maaari, hindi tayo nagbe-bend ng back. Okay? To prevent back pain at saka further back injury. Okay? Or, 1 foot ahead, bend. Okay? Ang magbe-bend po is yung knee. Okay? Tapos yung weight ng ibubuhatin mo or ng gagawin mo, dapat natin ito sa upper leg. Okay? Then, fan fold. Fan fold, yung parang gumagawa kayo ng pamaypay, ha? Gaya na sinabi ko, lahat ng mga excess, dito natin ipo-fold or tatakin. Tatago natin dito sa ating head part. Okay? Okay. Then, ito po ang tinatawag na mitering. Ma-miter natin. So, yan. So, kukuha tayo ng dalawang angle. Okay? Ito po, 45 degree angle. At saka itong straight, 90 degree. Okay? Then, lahat ng excess, tuck in. Then, support nyo lang nito para makakuha tayo ng fold. Okay? So, yan po yung ating bottom sheet. Then, i-avoid lang po natin na magkaroon ng mga wrinkles o yung mga kulukulubot. Then, naka-loose lang yan. Okay, then next. Ano po ito? Draw sheet. So, yung draw sheet, syempre, ang sinusuportahan po nito, syempre, yung heaviest part ng iyong katawan. Okay? Itong buttocks at saka yung lower torso. Dito, ha? Kaya, i-move nyo na lang kung sa tingin nyo medyo malaki yung torso ng pasyente, so pwedeng mas malaking part yung nandito. Okay, kasi may mga individual po na mahaba ang mga torso kumpara dun sa mga legs. Okay? Hinihingal na ako. Then, ilalagay mo to sa under the bottom sheet. Rubber sheet. Parang apron to. Okay? So, kalahati lang din. Okay? Under. Same lang din ito. May mga underpad po na katulad nito na maiikli lang. Okay? So be sure of lang na nasa edge yun. Ha? Okay? So pag na-flat na po natin at least hanggang sa incontinence pad, tuck in na po natin. Okay? Dapat ganyan ang position nyo, ha? Pag magta-tuck in.
Then, next is, ano to? Top sheet. Okay, top sheet. Again, same lang. So this time, kabaliktaran ng bottom sheet kanina. Okay? Yung edge ng inyong linen sa edge lang ng head part ng inyong mattress. Okay? Then lahat ng excess dito sa foot board natin itatago. Okay. Then pan fold. Bahala na kayong magpaganda ng pan fold niyo ha. Kasi di ba sabi nga, application is an art. So hindi ako ma-art eh. Okay. Then, ano to? Blanket. Blanket. So sabay na sila. Ni So at least magbigay ka lang ng at least 6 inches na allowance between edge ng ating top sheet to blanket. Okay, at least 6 inches. Okay. Then again, then, sabay na natin siyang tatakin. Sabay din natin silang imamiter. May ano ba tissue? May nga pong tissue. Pinapawisan na. Okay? So, pag mamiter, ganito ha. Kunin nyo lang dito, basta makakuha kayo ng 45 and at least 90. Tuck in. O, ganito po yun. Sa mga hindi nakikita kanina, support natin dito para magkaroon tayo ng fold ganito. Okay? So yan po yung ating finished product ng half. Then this time pupunta ako dito sa kabila para hilahin natin. Ha? Okay. O, hindi nakasama to ha. Okay, dito naman po ako. So, ito po is hila na lang tayo ng hila. Mas madali na. Okay, para doon sa mga hindi nakakita kanina. Okay, tap in. Then, mitering. Tap in. Then, baba. Okay. Then, kunin mo to, yung draw sheet, hila. Then, rubber sheet. Then, last is incontinence. Then, sabay-sabay mo siyang tatapin sa gilid. Then, ito pong ating top sheet, sabay na yan halos. Okay? Saka si blanket. Anong tawag dito? Then, sige dito na ako para makita nyo yung pagtutupi. Then, ipo-fold po natin to. Pero bago ko ipo-fold, kung nakikita nyo po ito is top ang, or yung good side ang nasa top. Okay? Kasi art, para maganda naman tingnan. Okay? Then, ito pong top sheet, kung nakikita nyo, bad part yung nasa top. Okay? Good part po yung nasa ilalim. Why? Kasi dito po papasok si pasyente. Okay? Ang magta-touch kay pasyente yung good part. Okay? Then, same with other linens. Ang magta-touch po kay pasyente yung good part. Okay? Kaya pinafold po natin yan.
Okay, para na hindi nagtatouch kay pasyente yung bad part ng ating blanket. Okay? Okay, then last is blanket. Ay, sorry. Pillowcase saka pillow. Okay? Kunin mo lang kaya nakabaliktad. Kunin mo yung dalawang corner. Then, yung dominant hand mo, hawakan mo lang si pillow, saka si pillowcase. Then, i-cover mo na si pillowcase. Okay? Again, depende po sa design ng pillowcase. Okay? Itong pillowcase na ito is yung simple na pillowcase lang. Okay? Pag ganito is, i-cover mo lang. Okay? Pero kung may overhead na dito, be sure of na yun ang i-cover mo dun sa pillow. Kung may zipper, ilalak mo lang. Okay? So, depende ha. Okay? So, since nandun yung pintuan, basta laging may art. Okay? So, nandun yung pintuan, dito po yung closed part. Okay? Doon mo siya ilalagay. Okay? Yan. Okay, ano po ang purpose nun? Again, art, para magandang tingnan. At the same time, yung principle ng infection control. Kasi pag lagi pumapasok, labas-pasok yung hangin, pwedeng ma-open to, pwedeng dito mag-stay si microorganisms. Okay? Yan. So again, kung saan po papasok yung pasyente, hayaan lang po natin nakabukas siya. So since nandito po yung malapit sa door, saka dyan possible na dumaan yung pasyente, i-close po natin dito. Okay? Okay? So this is the closed bed. So there are 3 types of unoccupied bed. Number 1 is closed bed. Ito po yun. So ito po yung finished product ng ating closed bed. Papakita ko naman po sa inyo yung open bed. Yan. So ito naman po yung open bed. Okay? So kasi uupo lang yung pasyente. Okay? Naka-open na siya. Okay? Or meron po tayong tinatawag na surgical bed. Okay? A surgical bed, ipapanfold lang natin siya. Okay? Kasi dyan. Ito na lang. Mas nahihirapan ako. Again, kailan ka gagawa ng surgical bed? Surgery. Okay, literally, karamihan ng mga pasyente na kailangan ng surgical bed is galing ng operating room. Okay? Pero not all the time. Okay? Pag may mga ambulatory restrictions, okay? Surgical bed pa rin yun. Ano yung mga ambulatory restriction? For example, pregnant yung pasyente pero pag gumalaw is threatened abortion. Pwede siyang makunan. Pwedeng, ano ba yung other term ng miscarriage? Okay? So, usually surgical bed pa rin yun. Okay? Or yung pasyenteng merong hypertensive crisis or hypertension crisis na bawal siyang magkikilos, bawal siyang umupo, bawal siyang maglakad. Okay, usually tina-transfer yan by stretcher. Okay, surgical bed pa rin. Okay, kaya wag nating literal na i-interpret yung term na surgical. Okay, pero yung surgical usually naman talaga from word na surgery. Okay, so malinaw? So these are the 3 types of unoccupied bed: surgical, yung kanilang naka-diagonal, open, and closed. Any questions? Hinihingal ako. Then, lagi po natin, right after po ng procedure, so tapos na tayo dyan. Saan ko nilagay? Pwede pa. Okay. Ilo-lower natin yung bed into lowest position.
Okay? So this is the lowest part po ng ating bed. So hanggang dyan natin siya ibababa. So with or without patient, basta pagkayari niyo pong gawin yung procedure dun sa bed, be sure of na lowered ang ating bed. Okay? Halimbawa may pasyente yan, okay? Nag-shave ka sa kanya, again, working height pa din. Tapos after ng shaving, ilo-lowered mo yung bed kahit na may pasyente. Okay? So ano po ang purpose ng bed nilo-lowered? Para hindi siya ma-disgrasya sa Yes. kasi malalaglag. Application pa rin yan ng 5 principles. Di ba? Ano yung unang principles? Safety. Okay? So, question? So, that is the finished product po ng ating unoccupied bed. Then, siyempre, you have to do your aftercare. Okay? So, kung saan mo dapat ilagay yan, so you have to put it back. Then, you have to do your hand hygiene. Then, documentations. So, sa documentations, be sure of na detailed. So, ano yung mga kailangan natin makita? Date, time, yung procedure na ginawa natin, at saka other observations. So, ano yung mga possible observations po na makikita natin sa bed making? Pwedeng yung baka may naiwan na valuables. Okay? Or ano pa? Then you have to sign. Okay? This time, since nasa training period pa kayo, yung ID nyo po ang ilalagay nyo. Okay? Yung ID number, at saka you have to put your name, then signature. Siyempre, kapag staff nurse na kayo, so ilalagay nyo kung ano yung staff nursing aid kayo or caregiver. So, kung ano yung designation nyo. Yun po yung ilalagay nyo, at saka yung employee number. Okay? Question? Anong oras na ba? 4. 4. O sige, mag-hold tayo. Lahat. Yung 28, okay pa kayo? Yes, boss. O sige. Naalala ko lang kayo kasi alam kong 2 weeks kayong napuya. Sila cool na cool pa kasi bago pa lang. Question, wala? Okay, sige, kukuha ko ng mga linens, then yun yung ipo-code natin. Okay? Ito, na muna to.